Lusot na sa pangalawang pagbasa ng Senado ang panukalang ₱100 minimum wage hike sa pribadong sektor sa buong bansa. Pero umalma ang isang samahan ng mga employer sabay babala sa posibleng epekto ng dagdag sahod sa mga bilihin. At nakatutok sina Mariz Umali at Tina Panganiban-Perez. Bilang pa-Valentine's daw, inihabol pa kagabi ng Senado ang pagpasa sa ikalawang pagbasa ng panukalang ₱100 daily minimum wage increase sa pribadong sektor sa buong bansa. Sa ngayon kasi nasa ₱610 lang yan sa Metro Manila. Mas maliit kung nasa agriculture sector o maliliit na negosyo na konti ang empleyado. Lalong maliit sa ilang rehiyon. May ilan daw sa Visayas at Mindanao na nasa mahigit ₱300 lang yan, ayon sa Senate President. Ito po ay regalo para sa ating mga manggagawa sa araw ng Valentine's. It's time to help our workers, ating mga manggagawa sa mga panahon na yun na napakataas ng presyo ng bilihin at ng mga basic utilities. Apela niya sa Kamara, ipasa rin ang pantapat nilang panukala. Maganda man ang intensyon. Nakulangan ng isang leader ng Kamara sa ₱100. Kung pwede, ipatupad yon at medyo ang liit talaga ng 100. Hindi siya kakayanin. Kaya dapat malaki siya. So there was a discussion na baka nasa mga 350, 400. Pero matagal nang nakabinbin sa Kamara ang mga panukalang dagdag sahod dahil kailangan daw mabalanse rin ang interes ng mga negosyante. Kasi pag tinaas natin yung sweldo, dapat nun kaya ng ating mga negosyante. Sa Pilipinas, 98 to 99% of the business sector are MSMEs. Maliliit na negosyante. Sabi rin ng partido ng mga manggagawa, kulang pa ang ₱100 aumento sa minimum na sahod. Pero makatutulong na rin daw kahit papaano. Kahit na dagdagan mo na ₱100, naka-recover lang ang purchasing power na 610 sa inflation ngayon o sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Makakatulong sa take-home pay kahit papaano at maibsan yung agwat sa pagitan ng take-home pay ng ordinaryong manggagawa at cost of living. Pero ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP natatasan dyan. Okay lang yan, yung ₱30 to ₱60 na increase, kaya yan. Pero yung 100, kung catastrophe yan. Dalawa lang ang pwede mong gawin. Idagdag mo sa presyo mo kung kaya ng merkado. Kung hindi, magbawas ka ng tao. Yun ba gusto natin mangyari? Kung ipapasa sa consumer ang dagdag gastos, parang domino itong makakaapekto sa iba pang bilihin na sasaluhin ng lahat, kahit yung mga walang dagdag sahod. Bumababa na nga sana, patataas sila naman natin. Paano yung dinabigyan na 84% of the workers? Wala na pag-uhugutan yun, hindi sila kasama rin sa binigay, ng regalo ko no. Ayon sa ECOP, sa 52 million na nasa labor force, 5 million lang daw ang makikinabang sa panukalang aumento sa sahod na ito. Ibig sabihin, 10% lang ang magbebenepisyo habang ang 70% nasa informal sector ay walang makukuhang aumento sa sahod. Binabalanse kasi sa may mga pagkakataon po na hindi napaghandaan o kaya nagkaroon ng biglaang karagdagan, meron po talaga naman yung epekto sa atin pong employment level, inflation rate, ganun din po sa tinatarget na GDP growth. Sabi pa ng DOLE, nakasalalay pa rin sa lehislatura ang pagpasa ng batas at tagapagpatupad lamang sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali. Tina Panganiban-Perez, nakatutok 24 oras.